guys, tignan nyo ang aking ulam. Ginataang talong na may sahog siyang tulingan, isdang tulingan. Meron niyang sili, may luyang marami at saka bawang. Ito po ang kalutuin namin sa Infanta Quezon. Yan. Parang papaksiw muna yung isda ginawa ko kasama ng talong at ibang ricado. At nung naluto na po, binuhos ko na yung kakanggata. Yan. Sa Infanta Quezon po, din nyo man naiitanong, ay mahilig kami sa gata. Para rin yata sa Bicol, mahihilig sa mga ginataan na maanghang. Oy, nasa lang yung aking video. Yan po. Ang technique ko para hindi masyadong lumambot yung talong, akin muna siyang isinama sa pagluluto ng isda. Hindi pa siya malambot, binuhusan ko na ng suka para kahit anong hindi siya masyadong lalambot. Pero asahan nyo rin naman na hindi siya madaling maluluto pag ganun kasabay ang suka. Iwan sa lahat ng gulay na ginagataan, kapag sinamahan mo ng suka, hindi yan malalasbog kung tawagin o madudurog kapag kasabay ang suka. Yan, magulo ba yung sinabi ko? Basta, kasi dahil pag yan na hindi ko sinabayan ng suka, ito ay talagang kanginapasa na siya, halos lusaw na. Ay ayaw ko sa isda ng parang half cook o parang madali lang niluto. Nalalansahan ako. Gusto ko matagal ang luto ng isdang mga ganitong klase. At nawawala po ang lansa. Yun ang paraan ng aking pagluluto. Ngayon, 2 minutes na lang at ito ay aahunin ko na. Ito ay may bawang na marami, may luya na marami, may sili. Ilagyan ko pa rin ng paminta. Tapos, yan nga, may suka, talong. Adobong tulingan na mayroong talong. Yan. Diba? Tignan nyo, yung talong kahit sundutin ko ng kutsara, hindi siya nadudurog. Pero luto na po yan. Pag kinain mo naman, syempre, malambot na rin. Sarap. 1 more minute at pwede na tayong kumain. Titik mga klasa. Ang sarap. Grabe. Perfect. Hindi kakain ito ang amo ko at mayroong suka. Hindi sila mahilig sa lutong may suka. Pero kinakain nila yung aming sinantulan. Sinantol. Ayan na guys. Pwede nang akunin. Bye bye. Kain na na.